Good morning sa aton nga tanan sa sining nga aga. Salamat sa opportunity sa katako nga pribilehiyo sa uman nga makasimba kita sa Ginoo. Good morning, church. To those who are watching us live through sa live streaming, welcome gid kag kabay pa ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan. Kag kabay pa nga ini nga pribilehiyo, dako nga pribilehiyo makahatag sa ato naman sing ligwa sa aton tigipusoon kag panguna-una as we come to worship the Lord, as we come to study His Word again, kag kabay pa nga Ginoo magapakamayo sa aton, magaupod naman kita sa aton pagpanimbahon sa sining aga. So sa pagsugod magabasa ako diri sang Book of Matthew chapter 5 verse 13 down to verse 16. The Word of God says, "Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, with what shall it be salted? It is thereafter good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Neither do men light a lamp, and put it under a bushel, but on a lampstand, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven." God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita. Ginoo, sa imo sa sining nga aga, salamat sa isa naman ka pribilehiyo kag kahigayonan nga makasimba kami sa imo, makapalapit kag makadangop kami sa imo, Lord. Salamat sa sining opportunity, salamat sa ini nga dako nga tion nga makastingob kami sa pagpangalagad kag pagsimba sa imo. Labi kag labaw ang pagtuon sang imo mga pulong nga somehow ini makahatag sa amon sing pagpatubo, dugang nga ihibalo nahanungod sang amon Dios, nahanungod sang iya pagka-Dios sa amon kabuhi. Kag Lord, salamat gid nga kahit papaano sa sini nga pamaagi makapakig-upod kami, upod sa mga kauturan namon nga naga lantaw sa amon subong live. Salamat Lord sa technology, salamat Lord sang ini nga kahigayonan kag kabay pa nga ikaw gid ang sentro sa amon pagpangalagad sa imo sa sining aga, Lord. Kabay pa nga ikaw magabukas sa amon kasing-kasing, sa amon panguna-una, nga ang mga pulong nimo nga pagadadon sa amon tunga maintindihan namon ini kag amon ini Ginoo maikabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Gani Ginoo, ginasalig namon ang tanan sa imo kag kabay pa nga buligan mo ang bawat isa sa amon, kabay pa nga ang balaan nga espiritu maghulag, mag-work out Ginoo sa amon mga tagipusoon. Kag patawara kami Amay sa amon mga sala nga nimo sa imong tubangan. Sunda kami sa imong pagpakamaayo sining adlaw, ginastugyan ka ginasalig naman ang tanan sa imo sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas, kabay pa. Before kita magpadayon, mag-aaman kita sa tagipusoon naton sa pagpamati sang isa lang kaambahanon. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation. Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame,
Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Okay, dalayawan gid ang Ginoo sa sina nga bahanon. Kag salamat gid sa kay gina naman nga sa uman ang pulong sa Ginoo mawali sa aton tunga. Batanti sina magbasa ako diri sang dinalahan sang kasulatan. Kay after which magkadto kita sa aton prayer time or sa aton nga pastoral prayer. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. God bless the reading of His Word. Mag-pray kita. Ginoo, sa uman nagasalig kami nga sa suning nga aga, ikaw gid ang madayaw namon. O Ginoo, nagapangamuyo kami sa gihapon sa amon sitwasyon nga ginatubang. Ang amon pagpangamuyo nga ikaw maghatag sa amon sa gihapon sing duga nga usog gagabakot. Bisan pa man Lord sa pagpaidalom sa tanan nga mga ginapatupad sa government, sa medical practitioner Ginoo para sa amon nga Ginoo nga kayuhan. Buligi kami bilang mga tumuloo nga paidalom sini kag ang amon kabuhi nga mangin sulundan, mangin ihimplo sa kadam-an. Kaya to ginamon Ginoo bisan pa man ang amon presidente, ang iya mga kabinete Ginoo, kag ang mga officials, national officials down to the local officials. I'm praying Lord for your guidance, praying Lord for the wisdom nga ihatag mo sa ila. Damo nga mga Kristohanon nga ara dira gamit ang ila kabuhi nga mangin suga, mangin ihimpluman sa kayuhan. And those who are corrupt, Lord, expose them. Nga to ginamon sa imo amay bisan pa man ang mga frontliners namon, we are praying for them. Keep them safe Ginoo. Bisan pa man Lord ang tagay sila sang good health. Kag strengthen Lord ang ilang mga immune system sa pagbulig Lord nga ining mga na-infect Lord sang mga virus nga ni mabuligan kag kabay pagka Ginoo magabulig sa ila. Lord, we are praying man bisan pa man sa mga families nga may mga ginatubang nga mga problema, ikaw Ginoo magabulig sa ila. Kag tagay sila gini sa kusog kabakod amay. Ginatugyan ko amay nga kabay pa nga sa sini nga tion sa ligan kapadayon kag tuuhan kag ikaw magabulig nga Dios sa ila Ginoo. Ginatugyan man namon Lord bisan pa man ang mga tumulo o mga Kristohanon sa sini nga iglesia Unidos Fundamental Baptist Church. We are praying for your safety and even Lord ang ilang mga pagpalangitan-an buligan mo sila amay. Ang ila tagsa-tagsa ka family, ang ilang mga kabataan ikaw magaprotect sa gihapon. Bisan pa man sa mga estudyante, ikaw Ginoo magabulig sa platform subong nga online or modules Ginoo taga isang kaalam ang mga estudyante namon. Kaya tugyan ko man ang ilang pagpangita sa ilang mga ginikanan agud to matustusan ang ilang mga kinahanglanon. Buligan mo sila amay. Bisan pa man nagatugyan kami nga kabay pa as a church, we are praying ang amon kabuhi mangin example Ginoo diri sa community sa Unidos. Bisan pa man sa diin-diin Ginoo nga mga trabaho nga ginbutang ni mga Kristohanon, use their life as a blessing. Natugyan man amon Lord, bisan pa man ang amon mga brethren abroad, we are praying for them. Ikaw Ginoo maga-keep safe sa ila, ikaw Ginoo hatag sang protection sa ila. Kag let them feel of our prayers upon them. Ikaw Ginoo magabulig kag kabay pa nga
sa sininga tion ay through sini Ginoo makapakig-upod sila sa amon sa pagsimba. Ginatugyan namon sa imo nga ikaw gid hatag sing kusog kabakod sa ila Ginoo mga brethren abroad namon. Di namon sila mamit lang isa-isa, but thou knows them, Lord. Ginatugyan man namon, Lord, bisan man ang mga kauturan namon nga may mga ginabatyag sa lawas. We are praying for them. We are praying for healing. Extend your healing upon them. Kag imunan mo ang mga kinahanglanon. Even, Lord, sa amon mga kauturan man nga may mga trabaho ayhan na public Ginoo nga mga works or dra man sa private works Ginoo ikaw Ginoo magabulig sa amon mga kauturan kag mga anakan nimo Ginoo nga naga trabaho Lord nagapagpangita Ginoo. Yatugyan ko man bisan pa man ang amon mga kauturan nga ang ilang pagpangita ara Ginoo sa ilang mga negosyo ikaw Ginoo magabulig sa ila kag kabay pa nga ikaw maga-extend sa gihapon sa pagpakamaayo through sina Ginoo nga pagpalangitan-an ang imong ngalan madayaw. Bisan pa man nagapangamuyo kami sa mga tatay namon diri ikaw Ginoo magabulig sa ila ikaw Ginoo maga-extend sang pagpakamaayo sa gihapon kusog kabakod kag ang mga nanay Lord nga nagatipan sa panimalay sa mga kabataan bulikan mo sa gihapon sila amay tugyan ginamon sa imo. We are praying Lord bisan pa man sa mga young people namon ikaw Ginoo kahit pa paano Lord bisan pa man ang limitado nga fellowship kabay pa nga ikaw gid magabulig sa gihapon sa mga young people namon nga sa gihapon sa kahit pa paano Lord mahatagan sila sang guidance Ginoo. Ginatugyan namon sa imo bisan pa man ang amon mga young professionals ikaw Ginoo magatipig sa kabuhi nila kabay pa nga ang ila kabuhi Ginoo mangin blessing mangin pagpakamayo ilikaw sila Ginoo sa mga bagay nga makaguba sa ila testimony buligan mo Ginoo ang mga imo mga kaungaan. Tugyan man naman Lord bisan pa man Lord ang amon mga kaiglesiyahanan nga nagakihiwat kaangay sini ikaw Ginoo magabulig sa ila mga ang alagad nimo as they are standing behind your pulpit Lord use their life as they proclaim your message to your people Ginoo kabay pa nga ikaw gid magahatag kaalam nga langit nun. Even Lord we are praying man sa mga loved ones namon ikaw Ginoo maga-extend sang pagpakamayo may mga loved ones kami Lord nga wala pa gid makakilala sa kaluwasan or makakilala sa Ginoo wala pa makadangat sa kaluwasan kabay pa ikaw magagamit sang mga Kristohanon to share to them the message of love of Jesus Christ. Nga to ginamon sa imo Lord kabay pa nga sa gihapon ang amon Ginoo nga pag adjust sa ini nga pamaagi Ginoo sa pagsimba nga ang amon nga corporate worship Lord kabay pa nga ma-resume namon nina by next Sunday. Ginatugyan namon sa imo may kabay pa Lord nga after Ginoo ayhan sa left Lord ang amon quarantine period. Ginatugyan namon sa imo kabay pa nga amon man ina Ginoo matandaan kag ayhan after sining Ginoo ma-lift Lord ang quarantine makatingob naman kami sa pagsimba Ginoo. Yang salig naman ang sa imo updan mo kami sa pagpadayon namon kabay pa nga ikaw gid sigapon ang sentro sa amon Ginoo nga pagpanimbahon kag pagtuon sa mga pulong nimo. Tagay kaalam ang imong alagad, tagay home ang pulong mo Ginoo. Indi tanan ginatugyan kag ginasalig namon sa imo sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Alright, so sining ation ni aman daton mga kagulingon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Yatatang time sa episode. Okay, mayong aga sa tanan and pasalamat kita no makapadayon kita sa aton nga pagsimba even though na live streaming lang kita sa gihapon but we are so thankful sa Ginoo for this privilege sa gihapon. Alright? And still no ang aton nga team sa sininga month isara kita gihapon sa norm and for how many Sundays and sa aton nga mga per meeting we discuss about sa ini nga team. And ang aton lang nga mga sermon and mga messages during the time is nagalibot lang siya with this theme or with this topic, a norm or basis or standard or guidelines. And this morning, ang aton naman yang point sa sininga aga is norm as a foundation. Right? And continuation na ni siya by the way sa aton nga Bible reflection. Ang Proverbs chapter 1 verse 7 and padayunon pagid siya naton sa mga upcoming naton nga Bible reflection and then prayer meeting. Right? So kung may ara ka mo dira nga mga Bibles and I do believe familiar man sa inyo ini nga passage, Proverbs chapter 1 verse 7. Hambal diri sa pulong sang Ginoo, the fear of the Lord is the beginning of knowledge,
but fool despise wisdom and instruction. Mag-pray kita, anay. Let's pray. Gracious and Heavenly Father, salamat gid sa sininga aga nga makapadayon kami Ginoo sa pagatuon sa imo nga pulong. And gabay pa Lord ang imo nga gusto nga ipaitsindi sa amon sa sininga aga, maitsindihan man namon and maging clear man, and help us Lord to be guided according man sa imo nga pulong, and buligi kami nga ara kami sang focus knowing Ginoo nga wala kami Ginoo diri sa church, and there would be a lot of distraction Ginoo sa palibot namon, but we just pray Ginoo nga buligan mo kami sa sininga aga Ginoo nga mahatag ang focus sa imo, especially sa among mga kauturan Ginoo nga nagaupod lang sa amon through life. So ginasalig gid namon tanan sa imo kag ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Alright? So as we said kaina, continuation na ni siya sang aton nga Bible reflection, and sang last time nga gitun-an ni siya naton, na-discuss ini siya naton ang aton nga first point, in which kinahambal natin dira nga the fear of the Lord is the beginning of knowledge. And as we read sang ini nga passage, daw may ara na bala kita dayon sang slogan, may ara na kita sang idea nga ang ini nga fear. Alright? And later on, i-discuss na siya naton liwat kung ano ni siya ang fear nga ginhambal diri sa Proverbs chapter 1 verse 7. And then hambal ni diri ang ini nga fear nga may ara kita sa Ginoo should be the beginning of knowledge. And later on, i-discuss man naton ang ini nga beginning, ano ni siya ang ginamin diri when Proverbs 1 verse 7 said beginning, and then ang word nga knowledge. Knowledge, alright? So, let's answer the question first. Ang ginhambal naton diri, what is the fear of the Lord? Alright? So, ano ni siya ang fear nga ginhambal diri? Is it for us nga mahadlok kita sa Ginoo? Or is it for us nga it is a kind of fear nga nahadlok ka bala kung ikaw pinahan ikaw? Or is it a kind of fear nga mabatyagan mo kung ikaw guilty ka sa isa ka bagay? Or is it a kind of fear nga mag-cause bala sa aton nga magpanago kita or magpalagyo kita sa Ginoo? So amo na siya ang fear nga ginhambal diri sa Proverbs chapter 1 verse 7. Of course, the answer is not. Diba? So hindi na siya ang fear nga ginamin diri sa Proverbs chapter 1 verse 7, but rather it is a reverence fear. Alright? So amo na ang ginamin diri nga fear. It is a reverence fear or a fear that is gripped by a holy desire to please the Lord. So amo na siya gali ang fear nga ginamin diri. It is a fear that is being gripped sa isa ka desire nga i-please nimo ang Ginoo. Or we could put it in another words, which is pwede natin mahambal a healthy perspective of who God is in relation to who you are. So amo na siya gali ang fear of the Lord diri. It is a healthy perspective nga maintindihan mo kung sino ang Ginoo and kung ano ang iya nga will sa aton nga kabuhi. It is a healthy perspective of who God is in relation to who we are. Right? So that is the fear of the Lord. And may ara ko bala nabasa nga post ang akong nga classmate, Pastor Ton Abdo. Right? And then gamiton na siya naton sa siningaga because na namian ko sang iya nga gin-post. So ang hambal niya sa iya nga post, when we know God or when we know who God is, it becomes possible for us to suffer immensely without betraying Him. So kung ikaw gali kag ako, may ara kita sang knowledge or kung maintindihan naton kung sino exactly ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Alright? So it is possible kuno sa aton nga mag-suffer kita sa Ginoo without betraying Him or without ara ba lang something nga mag-complain bala ikaw or hindi ka bala mag-demand, hindi ka bala mag-question. So it is possible sa imo, amo na bala si Apostle Paul, wala gid siya nag-question regardless sang iyang experience during that time. In fact, biskan ara siya sa lowest part sang iyang life, still siya pa ang naga-encourage nga dapat mag-rejoice ikaw. Why? Because he understood exactly kung sino ang Ginoo. And because he has that knowledge and because he has that fear sa Ginoo, do possible sa iya or kadali lang sa iya nga mag-encourage sa aton nga mag-rejoice kita even if we are in the lowest part sang aton nga kabuhi. Grabe, no? And then not only that, when we know God, it is possible for us to suffer immensely without betraying Him. But the more kuno, hambal pa ni Pastor Ton sa iyang post, hambal niya, the more we know God,
the more we can trust Him. Di ba? Daw tuod, gid man, di ba? Nga, mas the more bala nimo nga maitsindihan or mas makilala pagid kung sino ang Ginoo, especially ang iyang attributes bala kung sino gid siya and kung ano pagid ang maobra sa Ginoo, di ba? It is possible pagid sa aton nga mas mag-trust pagid kita sa iya nga aman na itsindihan naton ang capabilities sang Ginoo, di ba? Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. So amo na ginhambal diri no sa pulong sa Ginoo bala that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. It simply means to see God rightly will make us wise. Arab lang maintindihan naton, makita naton exactly kung sino ang Ginoo. It will make us wise. It will make us wise para nga mag-suffer sa Ginoo. It will make us wise nga mag-trust sa Ginoo. It will make us wise nga i-acknowledge ang Ginoo. It will make us wise to respond accordingly sa will sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Because we know exactly kung sino ang Ginoo. No wonder hambal nila, the fear of the Lord is what? The beginning of knowledge. So ano naman niya ang word nga beginning diri? Right? Of course, when we say beginning, itsindihan naman na siya naton exactly, di ba, kung ano na siya. But ang word nga beginning nga gingamit diri sa Proverbs chapter 1 verse 7, it means it is a foundation. Di ba? It is a foundation. It is a platform, or it is a starting point. Diba? It is a starting point, it is a top, or a perfection, or a cheap point. Diba? So, hambalin dira, ang kahadlok kuno sa Ginoo, amo ni siya ang foundation. Ang kahadlok sa Ginoo, amo ni siya ang platform. Ang kahadlok sa Ginoo, amo ni siya ang starting point. Diba? So, amo na ang ginahambal na diri. It is a starting point. Amo na ang hambal naton kaina. Ang norm nga i-discuss naton sa sining aga is about foundation. Right? So beginning means foundation, platform, or starting point. And then ang word nga knowledge nga gin-mention diri sa verse 7 is ang knowledge bala sa Ginoo as our Father. Amo na hambal kano ang starting point of that knowledge nga maintindihan naton that God is our Father, that God is our Creator, that God is the owner of our life. It is a knowledge nga maintindihan naton or a knowledge about sa love sang Ginoo. It is a knowledge about sa bugay sang Ginoo through Jesus Christ. It is the knowledge about His forgiving love sa aton. It is the knowledge about His holiness. It is the knowledge about sa mercy sang Ginoo. So balya ko no, ang ina nga kahadlok sa Ginoo is the foundation, is the starting point of that knowledge nga maintindihan pagid naton ang what? Ang kaluoy sang Ginoo, ang holiness sang Ginoo, ang pagpalangga sang Ginoo kag ang bugay pinaagi kay Jesus Christ, ang iyang forgiveness, ang reason nga ginhatag niya ang iyang only son, di ba? So amo na siya kuno, ang fear sa Ginoo is the starting point, is the foundation para maintindihan naton ang atong mga bagay. Right? No wonder hambalin dira that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Right? It is the very foundation, it is the starting point for us to understand exactly kung sino ang Ginoo. And then, gin-mention man natin sa aton nga Bible reflection last time, why is it necessary sa aton nga ma-develop naton ang ini nga fear sa Ginoo? Because may ara kita 5 reasons ang last time, i-discuss lang naton dasig lang. So number 1, because God longs that we should fear Him. Diba? Nagalong niya ang Ginoo nga ma-develop naton ang ina nga fear. Diba? Ang reverential fear sa aton. Or galong ang Ginoo nga ma-develop naton ang ina nga healthy perspective. Right? Hambal sa Deuteronomy chapter 5 verse 29, "Oh that there were such a heart in them that they would fear me and keep all my commandments." Diba? Amo na ginahambal sa Ginoo nga ginahambal nila sa Deuteronomy, ambala, how I wish nga tani may ara sila sa amo na nga heart, that they would fear me and they would keep my commandments. And the reason for that, hambal nila sa pulong sang Ginoo, so that it may be well with them and their children forever. So ang Ginoo yan nagalong siya nga ma-develop nato ng ina nga healthy perspective para maintindihan naton exactly kung sino ang Ginoo. Right? And then number 2, not only nga nagalong ang Ginoo, but the fear of God will be for our own good, di ba? Hambal dira sa Deuteronomy chapter 6 verse 24, "And the Lord command us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our own good."
Di ba? Amo na ang ginhambal dira sa pulong sang Ginoo so that He might preserve us alive. Di ba? Amo na ang ginhambal dira sa Deuteronomy chapter 6 verse 24. So ang ini nga fear, it is for our own good because ang ini nga fear, amo na man ang rason nga agi na preserve kita sang Ginoo. And later on it explained pa gina siya naton further. And then not only nga it is for our own good, but it is a proof of our obedience sa Ginoo. Proverbs 23 verse 17. Let not thine heart envy sinners, but thou in the fear of the Lord all the day long. Right? So amo na ginhambal dira no as a proof of our obedience sa Ginoo. Then pang-apat, why is it necessary sa aton nga ma-develop ang inang fear? Because those who fear the Lord are rewarded. Di ba? You and I are nagalong kita sa ginatawag naton nga reward. And we could have that reward nga ginhambal sa pulong sa Ginoo kung may ara kita fear sa Ginoo, may ara kita sang healthy perspective. Hambal dira sa verse 13. Whoso despise the word shall be what? Shall be destroyed. If ikaw mag-ubra ka sang isa ka bagay nga hindi siya in line sa pulong sang Ginoo or sa will sang Ginoo, dapat mo ma-realize nga may ara gina siya sang consequence, may ara gina siya sang baylo. Do momentarily para sa imo daw dumasadya na siya nami na siya, but ang end sina is distraction na gid nga man it is not the will of God sa imo. Hindi niya will sang Ginoo sa imo regardless ang banong bidaw katawhay daw kanami. Di ba kanami isang feeling, but if it is not the will of God sa imo, then ang end sina is distraction lang para sa imo. Hindi siya gani will sang Ginoo because kabalo siya that ang ini siya nga bagay amo na siya ang maguba sa imo. But kung ikaw kag ako may ara ka sang fear sa Ginoo, hindi ka magubra sa isa ka bagay nga kabalo ka nga hindi siya in tsakto or in line sa Ginoo. No wonder hambalin dira, whosoever despise thy word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. Diba? So nami gali kung magkabuhi ka bala according sa commandments ng Ginoo, according sa pulong sang Ginoo, according sa standard sang Ginoo. Kaya hambalin dira, you will be rewarded. Diba? So amo nang ginhambal dira sa pulong sa Ginoo. And then another thing, not only nga ang kung ma-develop nato ni nga fear sa Ginoo, we will be rewarded, but hambal niya diri sa Psalms 112 verse 1, it brings joy to our life. Hambal niya dira, blessed is the man, or happy is the man, joyful is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandment. Diba? Ang reason sina, it because kabalo kang wala kang may ginubra nga hindi nami sa atubangan sang Ginoo. So you are happy. Diba? Because you are greatly delighted sa pulong sang Ginoo. Ano gani hambal sang Psalms 1 sa aton dira? Nga kung ikaw kag ako, i-inline naton ang kabuhi naton according sa pulong sang Ginoo, then we will be like a tree planted by the river. Diba nga naga-prosper kita, nga nagapamunga kita, amo na ang ginahambal dira sa pulong sang Ginoo sa aton. So amo na siya no ang reason why is it necessary sa aton nga i-develop naton ang ina nga fear sa Ginoo, because number 1, nagalong ang Ginoo. Pangadua, it is for our own good. And then pangatlo, as a proof sa aton nga obedience sa Ginoo. And then pang-apat, because we will be rewarded. And then panglima, because it will bring joy sa aton nga kabuhi. Alright? And then sang last time, ginhambal naton nga when ang isa ka person, when a man fears the Lord, it implies that he has started to know God. Diba? Amo nang ginhambal naton last time. That when you and I has that fear sa Ginoo, then you began a healthy perspective na itindihan mo exactly. You have that healthy perspective of who God is and what His will for our life. Diba? So kung may ara ka sang fear sa Ginoo, amo na siyang starting point na may itindihan mo kung sino ang Ginoo. And since naitindihan mo kung sino ang Ginoo, may itindihan mo man ang iya nga kabubuton sa imo. Because you know exactly kung sino ang Ginoo. So when a man fears the Lord, it implies that he has started to know God. He began a healthy perspective of who God is and what is His will for his life. Diba? Ginhambal natin sang last time that when we realize who God is
and ang iya nga dealing sa aton, then we will surely fear Him. Di ba? Do kahapos lang nga ma-develop nato ng ina nga fear sa Ginoo. Kung maitindihan nato exactly kung sino ang Ginoo. And para maitindihan nato ng ina kung sino ang Ginoo, then hambal ni dira, it started man sa gihapon nga ikaw kag ako, i-desire naton to have that fear sa aton nga life. And then, secondly, so diri na kita ma-start sang aton nga sermon sa sininga nga aga. So ang gitpanghambal ko kaya it's just a review sang aton nga Bible reflection. So, the second thing, hambal niya dire, when a man fears the Lord, he will turn from sin and live a holy life. So amo ni siya gali ang another effect. Not only nga kung ang isa kuno ka tawo may ara siya kahadlok sa Ginoo, it implies nga may ara na siya sang starting point nga maitindihan niya exactly kung sino ang Ginoo and maitindihan niya ang will sang Ginoo. And then pangadua, if ang isa ka person may ara siya kahadlok sa Ginoo, it would enable him, all right, to live a life that is according sa ginadesire sang Ginoo. When a man fears the Lord, he will turn from sin and live a holy life. Hambal sa Proverbs chapter 3 verse 3, hambal niya, be not wise in thine own eyes, but rather, hambal niya, fear the Lord and depart from evil. Nga aman hindi kita maging wise according sa aton nga judgment. You know what, kung lang tawon bala naton ang book of Judges, starting sa chapter 1 until mag-end ang ina nga chapter, permi naton makita dira ang isa ka praise. They did what is right in their own eyes. Ginobra nila kung ano ang intsakto para sa ila. Nga sila ang basis kung ano ang tama and ano ang mali. In fact, itagaan sila sang Ginoo, sang law nga dapat dito sila magbase. Pero wala nila gin-embrace ang ato nga mga commandments ng Ginoo. But rather, ginobra nila kung ano ang tama para sa ila. And because of that, it cost them sa ilang suffering, it cost them sa ilang destruction. Diba? Amo na natabo sila. No wonder hambal diri sang Proverbs, be not wise in thine own eyes, but rather fear the Lord and depart from evil. So amo nang nga kung ikaw kag ako, ma-develop naton or may ara kita sang ina nga fear sa Ginoo, di ba? Hambal naton ang fear kay na healthy perspective of who God is, di ba? So when we have that kind of perspective, it would enable us to live a life according sa standard sang sa Ginoo. Right? Ang ini nga fear sa Ginoo, di ba? Hambal sang isa ka quotation, the fear of the Lord is to what? Is to hate evil. Amo na ya ang fear sa Ginoo. It is to hate evil and pride and arrogance and the evil way. Di ba? Amo nang hambal ni dira. Nga amo na siya gali ang pwede maobra sang fear sa Ginoo. So in other word, ang ini nga healthy perspective, again, maghambal kita healthy perspective, ang fear sa Ginoo. Ang ini nga healthy perspective nga may ara kita, ang ini nga fear sa Ginoo nga may ara kita, it would enable us to be renewed. Diba? Amo na ginhambal sa Romans chapter 12. It would enable us to be renewed and to become a living sacrifice which is holy and acceptable sa Ginoo. Diba? Sa ilang time sa Old Testament, naga-offer sila sang sacrifice sa Ginoo. Pero sa New Testament, ang gina-required sa Ginoo sa aton niya is a holy and living sacrifice. And ano na siya? Ang aton nga kabuhi. Ang ini nga kabuhi, it should be acceptable sa Ginoo. Nga aman, ano hambal sa Ginoo? This is your reasonable service sa Ginoo. So paano na siya naton maobra? Hambal niya, you need to have that fear sa Ginoo. Because ang ini nga fear sa Ginoo, it would make us turn away from sin and live a holy life. Ang ini nga healthy perspective, it would enable us to be renewed and to become a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Diba? So ipakita niya exactly sa aton kung sino ang Ginoo and kung sino kita sa atubangan sang Ginoo. Parehos bala sa time ni Isaiah, sang nakita niya to ang vision sa Ginoo, sang nakita niya that God is sitting on His throne, nakita niyang may mga seraphim during the time, and ano hambal ni Isaiah? Sa Isaiah chapter 6, hambal niya, I am dead, I am ruined, because nakita ko ang Ginoo. And
nakita ko kung sino siya exactly. And because of that, I realized that I am a sinner. And because I am a sinner, I am dead, I am ruined. Amo na ginhambal dira ni Isaiah sa Isaiah chapter 6. Diba? So, amo na siya. Ang ini nga healthy perspective would enable us to be renewed. It would enable us to live a life that is acceptable sa Ginoo. And then, hambal dira sa Proverbs chapter 14, verse 2. Hambal dira, he that walketh in his uprightness feareth the Lord. But he that is perverse in his way despiseth him. Diba? So, dira natin makita, no? Nga isa ko nung katawo nga may kahadlok sa Ginoo, then he would live or he would walk in his uprightness. But rather, ang isa ko nung ka-person nga perverse. Diba? Wala siya kahadlok sa Ginoo. Wala siya healthy perspective kung sino ang Ginoo and kung ano ang will sa Ginoo sa iyang kabuhi. Hambal niya, he would despise ang ways sa Ginoo. Hindi niya pag-i-acknowledge. Right? He would do things kung ano ang nami sa iya. Right? Amo na iya ang ginhambal dira sa pulong sang Ginoo. In fact, kung taon bala naton ang Proverbs, it is always a contrast sa isa ka person, sa duha ka person rather. Sa duha ka person, ang isa ka person nga nagasalig sa Ginoo and ang isa ka person nga wala nagasalig sa Ginoo. Sa isa ka person nga nag-acknowledge sa Ginoo and sa isa ka person nga wala nag-acknowledge sa Ginoo. Diba? So amo na siya ang book of Proverbs. So amo na ang ginhambal na diri sa aton, he that walketh in his uprightness feareth the Lord. But he that is perverse in his ways despiseth him. Diba? So amo na no nga makita bala naton nga tungod lang sa kaluoy sa Ginoo, gaka-purge kita sang aton nga mga sala. Pero ang ini nga fear naton sa Ginoo, it would cause us to depart evil. Diba? Every time nga makaubra ka sang sala, though ma-realize mo bala, maka-reflect ka nga, ay, hindi ko ni dapat ubrahon. Kaya ang akon nga Diyos nga ginasimba is a holy God. And because of that, ano ka bala, nga hindi ka na mag-ubra sa ato nga mga hindi nami. So, by God's mercy and His truth, ang aton nga iniquity gaka-purge kita. Pero tungod sa kaluoy sa kahadlok naton sa Ginoo, it would cause us to depart from evil. So kanami siya no nga ginahambal diri sa aton sa pulong sang Ginoo. That when we have that fear sa Ginoo, it is the starting point, it is the very foundation for us to have sa ini nga knowledge sa Ginoo. And we understand exactly that God is holy. And because God is holy, it would enable us to live accordingly sa ina nga holiness sang Ginoo. So when a man fears the Lord, he will turn from sin and live a holy life. Diba? So amo na gali ang pwede maobra sang fear sang Ginoo sa aton. Right? And then makita natin no nga it's very clear gali no nga kung ang isa ka person kuno ma-learn niya exactly nga ma-develop ang ina nga fear sa Ginoo, ang iya nga whole manner sa iya nga kabuhi bala, it is also affected. Affected siya sang what? Sang holiness sang Ginoo. So amo na nga it would enable us to live according man sa will sang Ginoo. Right? And then thirdly, nga makita naton, when a man fears the Lord, he is filled with deep assurance. Though nami pag hindi siya gali do nga kung ikaw kag ako ma-develop nato ng ina nga fear sa Ginoo, we will be filled with this deep assurance. Now, ano ni siya ang deep assurance nga ginahambal diri? Right? Ano ni siya ang deep assurance? Now, in our time nowadays, especially sa pandemic, daw uso ni siya ang word bala nga kapit sa patalim, di ba? Especially bala kung magkato ka sa Boracay, Subong, sa mga tao bala diri sa Aklan, you know exactly kung ano ang ilang sitwasyon dito. Diba? Grabe ka Subo, grabe ka kabudlay sang pangabuhi dito. Not just in Boracay, but even in some part diri sang Aklan nga ang source ng gid is ang tourism. Diba? And may mga tao nowadays nga instead nga gamiton nila as an opportunity nga magsalig sila sa Ginoo, nga trust sila sa Ginoo,
There are people nowadays nga alam bala arang kapit sa patalim para lang nga makasurvive sila. They would rather do things biskan kabalo sila nga mali para lang nga makasurvive sila. Pero if ikaw kuno kag ako may ara kuno kita sang kahadlok sa Ginoo, then we will be filled with this deep assurance. Right? Ecclesiastes chapter 8 verse 12 to 13. Hambal dira sang pulong sa Ginoo, though a sinner do evil 100 times in his days are prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before Him. So, ang balindira ko, no, even kuno ang mga tao, ang mga sinners, nagaobra sila sang hindi nami 100 times. And even though nga ang ilang life, it will be prolonged, and yet it is better, di ba, sa isa ka person nga may ara siya kahadlok sa Ginoo. Verse 13, but it shall not be well with the wicked. Diba? Neither shall he prolong his days which are as a shadow because he feareth not before God. Diba? So kabalo kita nga nami mantuod biyang ilang sitwasyon, but we know that it is just simply kanang momentary lang bala. Diba? But for those person kuno yang may ara sila balaya sang kahadlok sa Ginoo, ang ilaya nga assurance is wala nagahalin sa gina-offer diri sa kalibutan. But rather, ang ilang nga assurance is nagahalin sa Ginoo. So meaning to say, one of the reason nga ikaw kag ako may ara kita confidence sa Ginoo or may ara kita sang deep assurance sa Ginoo because we know kung sino ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Right? We know exactly kung ano ang pwede niya maobra sa aton nga mga sitwasyon. Diba? For how many times nag-approve ang Ginoo. Like for example, sa time sa mga Israelite, when God lead them sa Red Sea, diba? Dead end na to, wala na sila sang pwede makatuan. And yet, ginpakita sang Ginoo that He is the God who could find a way para sa ila. Sa time nga ara sila sa bitter water, diba? Ginpakita sang Ginoo sa ila that God could make their situation nami man sa gihapon as long lang nga magsalig sila sa Ginoo. But for them, nag-complain sila sa Ginoo. Diba? So one of the reason for the confidence that is gained by fearing the Lord is that the one who fears Him, ang isa ka person kuno nga may ara kahadlok sa iya, nagakabuhi siya sang isa ka kabuhi nga very intimate sa Ginoo. Very personal. Diba? And ang ilang fellowship sa Ginoo ya is very different. And because may ara siya sang amo na nga intimacy sa Ginoo, may ara siya sang personal fellowship sa Ginoo, it means may ara siya sang assurance sang what? Sang protection sang Ginoo, sang provision sang Ginoo, and then pangadua sang preservation, pangatlo rather, preservation sa Ginoo. So dami siya gali no nga ang isa kuno kabagay nga mag-gain naton kung may ara ka sang kahadlok sa Ginoo is that you would live a life that is intimate sa Ginoo. Not only intimate sa Ginoo but personal. And because may ara ka sang intimate kag personal relationship sa Ginoo, maka-assured ka by faith nga ang Ginoo mag-provide siya in times nga in need ka. Kabalo ka nga ang Ginoo mag-protect siya in times nga need mo protection. Kabalo ka nga ang Ginoo mag-preserve siya. Diba? So amo na siya gali kudo ang isa ka a reason or isa ka bagay nga mag-gain naton by having the fear sa Ginoo. You would live a life that is very intimate and personal in terms sa protection, provision, kag preservation sang Ginoo. Amo na balangin hambal naton kaina ang ginpost bala ni Pastor Ton Afdo ang balya. The more we know God, the more we can trust Him. Diba? The more kuno nga makilala pag naton ang Ginoo sa aton nga kabuhi, the more pagid nga magsalig kita sa iya. No wonder hambal niya dira that one of the reason or one of the great things nga mag-gain naton of having that fear sa Ginoo is that we would live a life that is intimate and personal. And since ka intimate and personal ang imong relasyon sa Ginoo, then you have that claim pareho kay David. Nga hambal niya, since nga nakilala ko ya exactly ang Ginoo and I understood that God is like my shepherd, then hambal niya, I will lack nothing. Wala na ko sa pangitaon, pakikabalo ko ya. Personally,
nga ang Ginoo nakon is pareho sa akon nga shepherd, then he would lead me in what? In a greener pasture. He would lead me beside still water. And in times nga magpalayo ko sa dalan, hambal na God would restore me. Ba? When times that I will be broken, then ang Ginoo ang mag-restore sa akon. Amo na ang ginhambal dira ni David. So he has that fear sa Ginoo, and because may ara siya sa ina nga fear sa Ginoo, he is filled with that deep assurance that regardless of what will happen sa iya, God is always there. Diba? So amo na siya gali ang isa ka bagay nga mag-gain naton by having that fear sa Ginoo. So when we fear the Lord, we are led into a full assurance of faith. Grabe bala ang assurance nga ihatag sa Ginoo sa imo kag sa akon. Kay kabalo ka kung ano ang pwede maobra sa Ginoo sa imo nga sitwasyon. Especially sa time bala naton subong, di ba? Though as if nga tanan nga bagay nga abi naton sang una makahatag sang assurance sa aton, like ang aton nga business, di ba? Ang aton nga bank account. Yet nowadays everything is gone. May nakaistorya ko kahapon nga nagkuha sila sang isa ka balay worth 2 million. And sang time nga ginkuha na nila, ginahulug-hulugan nila by monthly, I think. During the time hambal niya, okay ni kaayo, makaya ni siya namon because may ara man kami trabaho, may ara man kami sang enough nga income. And yet all of a sudden, amo niyang natabo, nag-pandemic, nag-closure. And subong ginatawagan sila sang bangko, but ang maayo lang kay nakakilala sila sa Ginoo. Ara ba lang naga-lean sila sa gihapon, but ang iya nga realization is that dapat gali ang imong assurance is ara lang gid sa Ginoo. Because kung ibutang mo biyang imong assurance sa mga amuning nga mga bagay, there would come a time nga ini nga mga bagay madula na sila. Diba? And amo to ang natabo sa iya. And subong ginatawagan siya sang bangko nga dapat maghulag ang iyang account. Because if not, kuwaon sang bangko ang atong nga unit and ihatag sa iban and wala gid may mabalik sa ila. Biskan 5. Di ba? So grabe ang ang pressure sa ila. Pero hambalin natin, sige lang kung kwaon gid man natin ihatag na lang namon kaysa nga magpakabudlay gid kami sa panahon subong, di ba? And yet during the time they thought nga makaya nila because amo na gani may mga income sila. Pero regardless bala sang aton nga sitwasyon, kung ikaw kag ako may ara kita sang ina nga fear sa Ginoo, then hambal diri sang pulong sang Ginoo, then we will be filled with that assurance. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Knowledge of what? That God is able to what? To provide. That God is able to what? To protect. That God is able to preserve. Especially bala subong damo-damo nagagawa theory about sa vaccine. So it's not man sa gihapon, no? Ang final preservation nagahalin man gihapon sa Ginoo. I do believe that God would not allow it to happen kung kabalo siya nga in the long term. 'Di ba? May hindi nami nga resulta. 'Di ba? I think almost 60% na siguro or 70% sang kalibutan na vaccine naman. Diba? And we know kung ikaw nagabasa ka na lang gidman sang Bible, you know kung ano ang matabo later part, di ba? So mo na ginhambal diri no nga kung ikaw kag ako ma-develop naton ina nga fear sa Ginoo, then we will be ang aton nga assurance ng preservation is magabalik man sa gihapon sa Ginoo. So having the fear of God will put us in a healthy perspective kung sino ang Ginoo and kung ano ang will niya para sa aton. And since naintindihan naton kung sino ang Ginoo and naintindihan naton ang iyang will para sa aton, it would enable us to live a life that is pleasing sa iya. Diba? Kaya naintindihan naton kung sino ang Ginoo, naintindihan naton ang iyang will. So since naintindihan naton ang atong duha ka bagay, then magkabuhi kita sa isa ka kabuhi nga pleasing according, diba? Sa Ginoo and according man sa iya nga kabubuton sa aton. Right? And then second thing, and by having sa ina nga healthy perspective of what God can do sa aton nga kabuhi, it would enable us to trust Him. Diba? So amo na siya ang duha ka bottom line sa ini nga study. Kung may ara ka sang kahadlok sa Ginoo. So number 1, having the fear of God will put us in a healthy perspective of who God is and His will, and it would enable us to live a life that is pleasing sa iya.
And by having that healthy perspective of what God can do in our life, it would enable us to trust Him. Trust Him of what? Trust Him of our worries and problem. Trust Him with our plans sa aton nga kabuhi. Trust Him with our job. Trust Him with our relationship. Diba? Trust Him with our future. Even trust Him with our own life. Diba? So, muna siya gali ang pwede maubra kung ikaw kag ako may ara kita sang kahadlok sang Ginoo, kung may ara kita sang healthy perspective. It would enable us to trust God with our worries, with our problems, with our plans. I do believe nga subong damo-damo na gid nga mga plans ang nagbag-o. And it would prove to us nga hambal dira bala sa pulong sang Ginoo nga many plans nga may ara kita sa aton tagipusoon, pero ang plan lang gid sang Ginoo ang matabo pa man sa gihapon, di ba? So mas nami gali sa gihapon nga i-acknowledge mo kung ano ang plano sa Ginoo sa kabuhi mo, di ba? So Lord, I have my own plans, but I know that your plan is better. I have a classmate no nga ano man siya, gabusong man siya, and the same man sa kay mo ni kasabay-sabay lang gid sila. And according sa iyang post kay napatay ang baby sa iyang womb 5 months pa lang. And according sa iyang post sambal niya may ara sila plan nga mag-asawa sa ina nga baby. And nami-nami ang ilang plan, but they understood that God has a better plan. And do kanami man siya sa gihapon a response in times of loss. Diba? So, kita nga mga tao, damo-damo, kita yung plan sa aton nga kabuhi. Pero tandaan na gid naton nga ang plan man gyapon sang Ginoo ang matabo. Diba? So, why not i-acknowledge mo ang plano sang Ginoo? So, muna ang hambal niya dira, by having a healthy perspective of what God can do in our lives, it would enable us to trust Him with our plans, with our problem, or with our worries, problems, with our plan, with our job. Diba? Subong, damo-damo sang tao nga wala trabaho. Diba? Pero still, may ara kita gyapon sang Ginoo nga maka-provide man sa gihapon. We could trust God with our relationship. It could be nga ang imong relationship subong ara in the point ka daw maguba na siya, pero why not isalig mo na siya sa Ginoo kay ang Ginoo man ang nagka-hold sa aton together. Ang Ginoo man ang nag-imbento sa ini nga relationship nga ginatawag. Diba? So why not trust God with your future? Subong wala kita kabalo kung ano ang matabo, dugay-dugay. September na makabati naman kita sa mga kanta about carols, di ba? About sa mga Christmas nga song. And it could be naga-question ka, Lord, ano na lang ba'y matabo? Di ba? Kado san ulang to, sim wala gyapon sang changes. Sa aton subong abi naton ma-end na sa 30 ang aton MGCQ diri sa Aklan, and yet na-extend pa gid until 7. Di ba? So we don't know kung ano ang matabo in the future. But hambal diri sa pulong sang Ginoo, by having that fear, it would enable you to trust God with your future. Lord, wala ko kabalo kung ano ang matabo, ano pagit ang palaabuton, pero isalig ko na siya sa imo. Or you could trust God even with your life, diba? So pwede mo isalig ina sa Ginoo, and with all confidence, kabalo kita nga assured kita sa Ginoo. Diba? As long that you have that fear sa Ginoo. So ang knowledge naton kung sino ang Ginoo, maga-determine ini siya kung paano naton i-align ang aton nga kabuhi sa iya nga kabubuton. Diba? So, ang question lang sa sining aga, no? And padayunon pag siya nato sa mga previous naton nga mga schedule, ang question lang sa aton nga sa sining aga is that, what does our fear to God produce in our life? So, hambal niya diriya kaina, by having that fear, it would enable us to live a life that is according sa will sang Ginoo. It would, by having this fear sa Ginoo, it would enable us to have that assurance and confidence sa Ginoo. So ang question kuya sa imo sa siningaga is that, what does our fear to God produce in our life? Or, ang question is that, do you have that fear sa Ginoo? So tandaan lang naton that fear to the Lord is the starting point of our obedience to Him. It is the chief end on how we live our life. Diba? So ang question is that, do you have that healthy perspective?
Do you have that fear sa Ginoo? And if you have that fear sa Ginoo, what does this fear, what does this healthy perspective produce in your life? Diriya sa nakita naton sa sining nga aga, it because nga may ara siya sang fear sa Ginoo, may ara siya sang healthy perspective, it caused him to turn from evil and to live a holy life. It caused him or enable him to trust God more sa iyang nga kabuhi. Ikaw ya, may ara ka sang kahadlok sa Ginoo. Do you have that fear sa Ginoo? Then what does this fear sa Ginoo produce sa imo nga kabuhi? So I hope and I pray no nga na-remind lang kita sa ini nga pulong sang Ginoo. And we will be reminded sa mga benefits of having this fear sa Ginoo. Hambal diri, the fear of the Lord is what? The beginning. It is the starting point of our obedience to Him. So without sang ini nga fear sa Ginoo, then we would not acknowledge God in our life. Because the fear of the Lord is the chief end on how we live our life. And sa aton nga mga Bible reflection pa and permitting, tunan pagid naton ang 4 remaining points nga may ara kita. Alright? So maga-pray kita sa sining aga. Let us pray. Gracious and Heavenly Father, salamat gid sa sining aga Ginoo nga nakapalapit kami sa imo and naintindihan namon Ginoo ang importance Ginoo of having that fear, of having that healthy perspective. And we just pray Ginoo nga buligan mo kami nga ma-develop or even Ginoo to desire Ginoo. And for us Ginoo nga mas makilala ka pagid sa amon nga kabuhi Ginoo. And ikaw lang man ang nakakita sang tagsa-tagsa nga tagipusoon sa sining aga, but we are praying Ginoo that ang imo nga pulo Ginoo nga na preach man sa sining aga nakalabot gid sa ila, and ikaw man Ginoo maga pakamaayos sini sa ila nga tagipusoon Ginoo, and they will be reminded once again sa imo nga gusto man sa ila nga kabuhi Lord. And even Lord sa pagpadayon namon, we just pray Ginoo nga ikaw lagid mag-bless sa amon. Ini amon nga prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Alright, so mayong aga sa tanan and God bless us. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga ang pulong sang kamaturan maghatag sing lugar sa atong mga tigipusoon. Kagini mangin aton gabayan naman sa sininga semana as we face another challenge sa kabuhi. Kag kabay pa nga mga pulong maghatag sa aton sing guidance. Alright, sininga aga magkadto kita sa sa aton mga announcement diri. But before that, luyag naton pasalamatan ang mga naghatag sang aton or nakapakig-upod sa aton sa sining aga. Si Ron Mapisa, Ron, we are praying gid sa imo. Salamat sa imo nga time sa pag-upod sa aton sa pagsimba. Brother RR or David or Romeo Renier David. Si Ma'am May sa Hisi. Thank you gid kang Ma'am Junela, Ma'am Vicky, Brother Jess, si Rina, si Bulan, Brother Boy Vergara, si Nico, Adrian, Brother Adrian Timothy, si Gina Guyal, Tatay Suring, kay Ann David, thank you gid Ann for watching, si Jonah Benedicto, kag si Jaya Solat, si Ma'am Gilesa Buriro, kag Brother Danny Guyal. Thank you for watching, kag thank you for your time nga nagpakig-upod sa aton pagpanimbahon sa niaga through live streaming. Alright, so luyag naton tamyawon man ang magasaulog sa ila birthday. This coming August 30, si Princess Mendoza. So, happy birthday sa kay Princess, kabay pa ang Ginoo mag-bless pagid sa imo kabuhi. And then sa September 3, si Leah Sulat, si Natnat, no? And then si Genesis Ponsaran, si Jin. Jin. Happy birthday sa inyo gid, no? As you celebrate your birthday. Now, next Sunday, pwede kita ka face to face, God willing, sa gihapon ang aton grupo. Or by group sa gihapon, next Sunday nga schedule, ang Blue Group.
Okay? Ang blue group, si Ambagan, Mapisa. Okay? Ara man sa screen naton dra, if you are watching right now, may ara kamo dra. Amo nang inyong amo nang person nga simba face to face sa next Sunday, no? Blue group. All right, so observe lang gyapon naton ang mga protocols like wearing your face mask and then wash or alcohol bala, no? Kaga amo na, no, ang aton yang tandaan. So social distancing anyway gamay lang man na by group tungod kay aton na naging divide for 3 groups. So hopefully kita next Sunday group color blue. So next Sunday kita. And then thank you once again sa mga viewers naton. Si Olga Guyal, thank you for watching. Si Olga. All right, so may mga announcement pa kita or wala na, ha? Okay, ha? All right, so before we close in prayer, we would like to pray for the birthday celebrants naton sa August 30 kag sa September 3, tatlo gid sila kabilog, no, sa sining magsaulog sa birthday. Let's pray for them. Father in heaven, once again, thank you for your words that has been preached to us. May those words will sink deep down in our hearts, and you will help us to apply those principles in our life. So help us, Lord, to be always fearful to you, to honor you, to give you praise and glory. Salamat gid, kagabay pa nga ikaw gid mga pakamayo sa itong mga tagipuso namon. I'm praying, Lord, this time sa amon mga kauturan nga magasaulog sa ila birthday this coming August 30 sa kay Princess. Allow her, Lord, to realize that it is only by your grace that she will be able to celebrate her physical birthday. Continue to guide her, continue to bless her family, Ginoo, and even sa spiritual life, that she will always desire more to know you, Lord God. So I'm praying, Lord, also for Natnat, Leia, Sulat. Kami pa nga ini nga bata magdako siya, magbawol ta imaw nga may kahadlok sa imo, kag mag-obey sa iyang mga parents. Even, Lord, if your will, Ginoo, nga makakilala siya, or that is your will gid sa Ginoo sa mga bawat tao, Lord, na makakilala sa imo. Kabay pa ang pangamuyo nga sinatnat, Lord, makadangat man sa kaluwasan. Praying, Lord, for Jinjin, kag Ginoo magabulig man sa iya birthday nga kabay pa nga ma-realize man nga it is only by your grace alone nga pasalamat sila sa sa ulog nila sa birthday. It is only by your grace. Ginatugyan namon nga ikaw gid magabulig sa iya family man sa iya pagpalangitan-an. And even, Lord, next Sunday nga simba naman kami face to face corporately. I'm praying, Lord, for the group blue, Lord, kabay pa makakita ay kami sa dason nga Domingo, Ginoo, para sa amon nga pagpanimbahon. And Lord, bisan pa man sa nabilin nga oras sa sining adlaw, padayon ka sa pag-una sa amon, kag Ginoo maghatag sa gihapon sa kusog kagabakod, kag ang amon, Ginoo, nga everyday nga Bible reflection, kabay pa nga padayon ikaw mag-sustain sa amon, kag gamita ini, Ginoo, nga medium that through this magdugangan, Lord, ang pagtubo sa mga kaanakan nimo sa amon, Lord, as we come every day sa pagtuon sa imo mga pulong online. Kag sunda kami, Ginoo, sa sining adlaw, kabay pa ang pulong nimo amon nabatian sining adlaw, maghatag sa amon sing dugang naman nga kaalam or kahibalo about sa imo, Ginoo. Kag gani ginitugyan, kag ginabalik namon talang pagdayo pagpasalamat. Kag karon ang gugmas ang Dios nga anak, kag ang grasya sang Dios nga Ama, kag ang pagpaginambit sa balahan nga espiritu mangin sa aton sa gihapon sa walay katapusan. Amen and amen.